Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. So, kamusta kayo? I hope you're healthy and staying safe. So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung aking experience using this shampoo. Kung paano niya ako natulungan na ma-prevent or ma-cure tama ba? yung aking dandruff. So, just keep on watching. So, guys, here's the closer look of the product. This retails at 345 pesos. 120 ml na siya. Makikita nyo sa likod yung benefits of using it. You can also see the directions, cautions, and ingredients, and more about the product details. So, sturdy ang kanyang packaging. Nakikita nyo naman, sealed siya. Wala siyang, hindi siya magkakaroon ng leakage or anything. Wala matatapon na product. Yan, as you can see. And also, guys, meron din siyang sachet. It retails at 36 pesos, 6 ml. So, ililink ko na lang sa description box below kung saan kayo pwedeng bumili nitong shampoo na to. So, ayan yung itsura ng shampoo. It is a yellow-orange color. And also, I see the consistency of it is not too thin and not too thick. So, it's easy to apply directly on the scalp. So, ayan guys, naging habit ko na yung pagdadry ng hair ko after maligo. Kasi one time, sinearch ko sa Google kung nakaka-apekto ba siya dun sa dandruff kung hindi ka magtutuyo every ligo mo, every after ligo mo. So, ang sabi nga ni Google, eto, we know blow drying your hair every day seems a bit of a hassle. But if you don't, it might mean bad news for your hair and even worsen your dandruff. So, simula nun, mas pinag-igihan ko pa yung every after ligo ko, tutuyuin ko mabuti yung buhok ko with the use of my blower. Pero guys, kung wala kayong blower, pwedeng-pwede na yung electric fan basta i-set nyo lang siya sa higher level para matuyo agad yung buhok nyo. So, ito pa ang sabi, the sweat and damp that accumulate on the scalp when the hair is drying can encourage itchiness and flaking. Ayun guys, kasi one time hindi ako nagtuyo ng buhok. Pero hindi pa ako gumagamit itong shampoo na to guys. Mas naging obvious yung dandruff sa scalp ko. Tsaka medyo makate, saka dry na tignan talaga. So guys, naisip ko kung ano yung mga naging cause nitong dandruff ko. Number one is yung stress. Mas nag-worsen yung dandruff ko since nung lockdown. Syempre, bawal ka lumabas. Marami na cancel na plan for this year. And then, number two, using hair products. I'm guilty about this, guys. Kasi nung last hair vlog ko, binaliwala ko yung scalp ko. Kumbaga, nakalimutan ko na dapat hindi ako mag-apply ng bleach sa scalp ko kasi nga matapang yung product.
So, madalas, yun yung nangyayari sa akin pagka nagkukulay ako ng buhok or nagbi-bleach ako ng buhok. Minsan, nane-neglect ko yung scalp ko. So, ayun, I'm guilty about it. So, ngayon, gumamit ako nitong Selsun Blue shampoo. So, guys, 2 beses ko siyang ginagamit kada ligo. And yung kung gaano kalalaki or gaano karami yung product na ina-apply ko sa scalp ko is parang kasing laki lang na 5 piso or piso. Yung i-squeeze out ko sa bottle and that's enough. So, make sure, bago nyo i-apply itong shampoo na to, basang-basa na yung buhok nyo. As in, basang-basa siya. And then, i-apply nyo yung shampoo mainly on the scalp. Then, i-massage nyo siya thoroughly. Basta i-massage nyo siyang mabuti. And then, leave it there ng 2 to 3 minutes. Tapos, i-clamp nyo o kaya itali nyo yung hair nyo. Tapos, ano pa ba? Ang tip ko sa inyo guys, huwag na kayo maglalagay ng water ulit sa hair nyo. Once na na-apply nyo na yung shampoo sa scalp nyo. Kasi, tawag dito, medyo mahapdi siya pagka yung, syempre, i-leave mo siya ng 2 to 3 minutes. May tendency na tutulo yung product do sa mukha mo. Mainly sa eyes mo, medyo mahapdi siya. Hindi naman as in mahapdi, medyo lang. And also, hindi siya ganun kabula. So, leave it there. So, paano ko ba siya ginagamit, itong shampoo na to? Ginagamit ko siya 3 times a week. Tapos, kada ligo, 2 beses ko siyang ginagamit. Saka, ang napansin ko dito sa shampoo na to, guys, matipid siyang gamitin. Kahit na maliit lang tong bote na to, tipid siyang gamitin kasi isipin nyo, from April 24 hanggang June 9 ko siya nagamit. So, 1 buwan mahigit ko siya nagamit. So, matipid siyang gamitin. As in. Even though it's a 2-in-1 shampoo with conditioner, I still use yung conditioner. So, ang gamit ko is yung Dove Dermacare Scalp Conditioner. So, I only apply it sa mid part hanggang sa tip ng hair ko. And, also, make sure guys, i-wring out nyo muna yung excess water sa hair before you apply itong conditioner na to. So, iisipin nyo guys, ano ba yung mga products na ginamit ko before ko gamitin tong Selsun Blue Pro. So, it's been years na gumagamit na ako ng Head and Shoulders. Siguro since nung college. Pero, minsan pabago-bago din yung paggamit ko ng shampoo. Pero, bumabalik pa rin ako sa Head and Shoulders. So, ayun. I just use it to treat my dandruff dati and bago ako gumamit itong Selsun Blue. And this time, it didn't work for me. I don't know why. Kasi from February hanggang April, hindi na siya ganun ka-effective sa akin. And also, I use Pantene 3-minute conditioner na damage control. Yun yung ginamit ko. So, hindi siya ganun nakatulong. Although, malambot naman yung hair ko. Kaso, hindi talaga nakatulong yung 2 product na nabanggit. So, how I know about this product? Actually, nag-search ako sa Google kung ano yung mga okay na anti-dandruff shampoo. So, maraming nag-appear sa website na tinignan ko sa Google. And yung iba hindi siya available sa market. Yung iba naman available siya sa online kaso sobrang mahal ng iba. So, nakita ko tong Selsun Blue. Meron siya sa Watsons, sa Lazada, sa Shopee. And luckily, meron siya sa Mercury Drug. So, doon ako nakabili noong April 24 nitong Selsun Blue. So, yung 2 reason kung bakit ko ginamit yung shampoo na to is number 1, dry, flaky dandruff. Lalo na dito sa hairline ko. And number 2,
nagkaroon ng maliliit na pimples sa sides and sa may batok ko. And then, napansin ko, medyo oily siya sa mga parts na yon. And as you can see, guys, ang dami kong hair fall and dandruff after I dried my hair. So, this is my 4th use. Still, meron pa rin dandruff. And kakatapos ko lang mag-dry ng hair that time. So, ito yung mga experience ko, guys, using this shampoo for a month. So, yung pinakaunang napansin ko is yung first 2 weeks. I mean, no, 2 weeks ko na siyang ginagamit. Medyo gradual yung, kumbaga na-lessen yung chunky flakes dito sa scalp ko. Mainly dito sa part na to, guys. As in, ano siya, yung nawawala na siya. Tapos, hindi siya ganon ka-itchy. Kumbaga, kasi bago pa ako gumamit ito, medyo makati siya. May araw na makati, meron araw na hindi siya ganon kakati. So, yun yung napansin ko. And then, number 3, yung 3rd week, nawala yung pimple ko sa may batok. Dito. And then, dito nagkakaroon din kasi ko ng pimples. Noong minsan, may tumubo sa akin, malaking pimple dito. So, pagka umihiga akong ganyan sa unan, syempre, yung pressure nandito. Medyo masakit siya. And then, ang napansin ko pa nun, syempre, medyo malikot yung kamay ko. Kinut-cut ko siya ng minsan. May lumabas siya na parang whiteheads. Pero ang kulay niya is parang egg yellow. Ganyan yung kulay niya. Tapos, maliit lang siya. Inamoy ko pa nga eh. Meron bang amoy na oily? Pero super oily talaga niya, guys. Nung natanggal ko siya. So, ayun. Tapos, pag nagsusuklay pa ako, medyo masakit lalo pag nadadaanan na ganon. Pero alam nyo, guys, ang galing itong shampoo na to. Mga ilang araw lang, nawala na siya. Yung pimple ko dito, actually, nung tumubo nga yung malaki na yun, tumubo pang maliit eh. Yung pang 3rd week ko na yon, dun siya tumubo. Tapos nung 4th week, wala na siya as in. So, ayun yung napansin ko. Ang galing, diba? Na-observe ko din, guys, na hindi ganun na ka-dry yung scalp ko at hindi rin oily. Sakto lang siya, kumbaga, sa face. Moisturized na siya. Yung scalp ko. Ayan. Tapos, ang ano lang dito, guys, huwag niyo siyang gamitin na as is lang. Although, ang sabi dito, meron na siyang conditioner. Ang napansin ko kasi, nung one time na hindi ako nag-conditioner, ito lang talaga yung ginamit ko. Ito lang, yung part na to, yung malambot, tsaka yung tawag dito, malambot and madaling suklayan. Pero yung pagdating na dito, guys, sa mid part hanggang sa tip, matigas na siya. So, I advise you to use conditioner. Ito yung gamit ko, yung Dove na Dermacare Scalp Conditioner, anti-dandruff na conditioner siya. So, ito yung gamit ko. Any conditioner will do. Basta yung pag-a-apply nyo lang, guys, yung tinuro ko sa inyo kanina, gano'n lang yung gawin nyo. I'm happy na nagamit ko itong shampoo na to. Kasi natulungan niya ako wala yung dandruff ko. Although, may konting-konti na lang sa mga parts dito. Konting-konti. As in, parang hindi na siya obvious, guys. Pero yung dito, ang laki ng changes. Nakita niyo yung video kanina, diba? Mamaya papakita ko sa inyo yung kung ano itsura niya na ngayon. I highly recommend this shampoo kasi kung nakaka-experience din kayo ng katulad nun sa akin na dandruff or medyo worse na dandruff, give this a shot. Even though, ano siya, medyo pricey ng konti. Sa totoo lang, nung sinearch ko, ito lang yung affordable. Para sa akin na, in my opinion na, ito yung affordable kasi iba ang mahal. Pero guys, worth it tong product na to.
Kasi nakita nyo naman, 'di ba, yung result sa akin. And paalala lang guys, if it works for me, it may not work for you also. Kasi magkakaiba tayo ng ng scalp type. Tsaka, hindi nyo din naman malalaman kung hindi nyo siya itatry for a month. Kasi ganun Ganun yung thinking ko pagka gusto ko mag-try ng bagong product. Try ko muna siya ng 1 month. Pagka hindi siya umepekto, mag-change ka or i-stop mo na siya gamitin. Kasi kung hindi nyo siya susubukan ng 1 buwan, guys, hindi nyo malalaman yung magiging epekto ng isang product sa inyo. Kung effective ba siya or hindi. Diba? Sana guys, nakatulong ang video na ito sa inyo, lalo na kung nagsasuffer din kayo sa ganitong klase ng dandruff or medyo worse ng konti sa situation nung dandruff ko last month. So, I hope you find this video helpful. And if you like this video guys, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. Thank you for watching. See you in my next one. Bye!